Thank you, tinupad mo ang pangarap ko, Han. Best Christmas gift ever. I love you so much. Pasasalamat ni Darwin sa misis. I'm glad na pasaya kita, Han. Nag-enjoy din naman ako kay paring Noel eh. Parang alam ko na nga kung anong hihilingin ko sa'yo pag birthday ko na eh. At ano naman yun, Aber? Sandwich. Hoy Darwin, sumusobra ka na ha? Habang nakayakap kay Darwin, ay napangiti si Mariel sa alaalang yun noong magpapasko. Nang sa wakas ay mapagbigyan niya ang noon pa inilalambing ng mister. Ang magpaubaya minsan sa kumpare nito. Ang karanasang yun na lalong nagpasiklab sa kanilang samahang mag-asawa. Ang karanasang ding yun na inakala niyang minsan lamang mangyayari. Ngunit sadyang nahumaling siya ng gusto at nagtulak pa sa kanyang makagawa pa ng mga bagay na lingid na sa kaalaman ng mister. Tila lalong pinukaw ng karanasan na yun ang kanyang ibang pagkatao. Tila mayroon na siyang laging hinahanap sa tuwing maaalala niya yun. Spice, excitement, thrill, na kahit minsan ay nasusuong na siya sa kasalanan o sa alanganin ay pinipili pa rin niyang sumugal. Gaya na lamang ng nangyari kanina sa likod ng bahay nila Noel, kung saan halos panawan siya ng ulirat sa piling ng kumpare kahit namuntikan ng mahuli ng mister. Wala siyang itulak habigin sa dalawa pagdating sa kama. Kaya naman minsay naglalaro sa kanyang isip ang birong iyon ng mister noong Pasko. Kahit medyo naku-curious siya sa idea, alam ni Mariel na napakalabo na nitong mangyari ngayon. Lalo't mula nang may namagitan sa kanila ni Joel noong December, ay mas naging seloso at possessive na si Darwin. Nakontento na to sa minsan lang. Lumipas ang ilang araw, ay napawi na rin ang tampuhan ng mag-asawa. Balik na ulit sa dating tamis ang kanilang pagsasama mula sa 2 araw na malamig nilang pakikitungo sa isa't isa. Isang malambing na halik sa pisngi ang iginawad ni Mariel tsaka muling yumapo sa asawa na mahimbing nang natutulog habang nakapulupot ang braso sa kanya. At unti-unti na rin siyang nahimbing habang dinadama ang lamig ng simoy ng sumisipol na hangin, sabay sa huni ng mga kuliglig sa kalaliman ng gabi. Linggo. Maagang humanda ang mag-asawa upang magsimba. Nakasanayan na kasi nila na unahing dumalo ng misa kapag linggo at walang ship si Mariel bago sila kumain sa labas o mamasyal. Habang abalang gumagayak ay narinig nila ang galit na tahol ng kanilang aso at maya-maya'y narinig nilang pumasok sa bakuran nila ang motor ni Joel. Sabi na nga ba si Joel malayo pa lang yata amoy na siya ng aso. Biro ni Darwin. Agad siyang bumaba ng hagdan upang buksan ang pinto sa paanan nito na nakatarangka pa. Sinalubong niya ang kumpare na may bitbit na plastik ng bagong lutong pandesal. Oh, nakabihis ka pre saan lakad? Tanong ni Joel habang umaakyat sila ng hagdan. Simba lang pre, kayo, hapon pa kayo? Wala nang misa, bawal na yung pagtitipon. Nag-declare na rin pala si Gob ng quarantine sa buong Batangas kahapon. Meron na nga rin ditong nag-positive. Hala, pati dito? Gulat na sagot ni Mariel. O ayan suspended na daw ang klase, mass, gatherings, public transportation, trabaho. Banggit ni Joel habang nagbabrowse sa kanyang phone. Naku, ganun din pala pre, umuwi pa kami. Lockdown din pala dito. Naupo ang magkumpare sa mga stool sa may breakfast counter. Binuhat ni Joel si Junior at inabutan ng tinapay. As always, nabighani na naman siya sa kumare sa suot itong light blue na bestidang pangsimba. Ngunit habang nagtitimpla si Mariel ng kape, ay napansin ni Joel ang munting sugat sa labi nito. Dala marahil sa tindi ng gigil ng mag-asawa kagabi sa kama. Nakalugay ang buhok ng kumari paharap.
Panay ang suklay ng kamay doon at halatang may tinatakpan, kaya't hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang marka sa gilid ng leeg nito. At muling nagbalik sa kanya ang selos at inggit kay Darwin. Salamat. Tipid na usal ni Joel nang iabot ni Mariel sa kanilang harapan ni Darwin ang mga tasa ng kape. Kumuha din si Mariel ng mga garapon ng palaman. Isinalin sa plato ang pandesal at inihain iyon sa gitna ng magkumpare. Naninibago si Mariel kay Joel. Tila malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Kung dati ay panay patawa ang mga banat nito at panay ang tingin sa kanya, ngayon ay halos hindi siya nito lingunin at pirming kay Darwin nakabaling ang atensyon. Sige na pare, at dinaan ko lang talaga yung pandesal eh. Maya-mayang pagpapaalam na ni Joel at ipinasa na nito si Junior sa daddy nito. Ni hindi man lamang nito nakalahati ang kanyang kape. Pare, dito na kayo mag-lunch ng mga bata ha? Magluluto ako eh. Pahabol na anyaya ni Mariel. Naku, hindi na mare. May aasikasuhin pa kasi ako eh. O paano pre, tuloy na ako. Tumapik to sa balikat ni Darwin at tuluyan nang pumanaog ng hagdan. Na paano yun? Tanong ni Darwin kay Mariel habang nagpapalaman ng cheese bread sa pandesal. Ha? Aba malay ko. Patay mali siyang sagot ni Mariel. Ngunit hindi maitatanggi sa sarili na malamang ay nagsiselos to. Kinahaponan ay nasundan agad ang inuman session ng magkukumpare. Ngayon naman ay sa bakuran nila Darwin yun ginanap. Nag-set up ng lamesa si Manong Goryo sa ilalim ng puno ng bangga sa harap ng bahay at pinalibutan yun ng mga habang bangko na gawa sa malapad na tabla. Ngunit nang lumaon ay lumipat sila ng pwesto sa likod ng bahay sa takot na masita ng pulis o taga-barangay ang kanilang umpukan. Malamang titigil ang inuman natin dito pre. Bawal na raw yung maumpukan eh. Nako, wala pa namang positive din sa atin, di ba? Kahit na social distancing daw eh. Ala di mag 1 meter apart tayo habang nagtatagay. Habang nagkakasiyahan ang magkukumpare sa labas, ay nasa sala naman at naglilibang sa baraha sila Mariel, Erica at Renante. Nakatabi si Junior at nanunood sa kanyang kuya Renz na abala sa pagsiselfone. Dismayado si Erica. Dahil gaya ng inaasahan, ay ilag na naman ang kanyang ninong sa kanya. Kagabi lamang pakiramdam niya ay tagumpay siya sa pangaakit dito. Dahil sa nagawa siya nitong halikan. Mali. Dapat pala ay hindi na siya nagpakipot pa at sinamantala na lang ang pagkakataon. Ngayon mukhang okay na sila ng misis nito, kaya mahihirapan na naman siyang muling kunin ang atensyon ng ninong. Uy, Erica, ano na? Inagyaw na kami ni Ate Mariela. Teka naman, inaayos ko pa eh. Nakalimutan ko na nga paano magtongits eh, wait lang. Sa totoo lang ay ayos lang kay Renante na matagal maglapag ng braha ang mga kalaro. Habang abala kasi ang dalawa sa pag-aayos ng kani-kanilang braha, ay abala din siya sa pasimpleng pagsuliyap sa dalawang babae. Mas napapadako ang tingin ni Renante sa misis ng may-ari ng kanilang bahay. Na bagaman may anak na, ay panalo pa rin ang katawan. Sa anggulo ng upo niya ay pansin niya ang pulang kiss mark sa gilid ng leeg nito, sa bandang ilalim ng tenga. Lalo tuloy nakapag-isip ng kapilyuhan ito na mukhang pinagsawaan to ng mister kagabi. Laking gulat niya nang umahon ng tingin si Mariel at nagkatinginan pa sila. Patay mali siya na lang na binalik ni Renante ang tingin sa kanyang cards. O ayan, 8. Sambit ni Erica, sabay tapon ng isang baraha. Tangik, isabaw mo dun oh. Ano ba yan? Gusto mo talaga malunod kakainom ng tubig eh no? Tignan mo muna kasi, baka may masasapawan. Kaya natatalo ka eh. Hoy Renante, kaya ka lang naman nananalo kasi dinadayo mo kami ni Ninang eh. Nangiipit ka kayo ng braha. Natatawa na lang si Mariel sa asara ng dalawa. Kung papansinin, ay bagay sila Renante at Erica.
Ngunit ayaw niyang manguna ng pangangantsaw sa mga to, lalo't alam niyang mahirap din kapag nabubuyo ang mga kabataan. Ay, Junior, no! Hindi na nila naagapan ng paslit nang lumapit to sa lamesa at guluhin ang pagkakagrupo ng mga nakababang baraha. Gigil nitong winasiwas ang mga to sa lamisita habang tumatawa. Ayan, tigilan na raw natin kasi si Erica lang din naman daw yung mananalo. Pangaasar muli ni Renante. Che, ulitin na lang natin. Balasahin mo, dali. O ba't ako? Ikaw talo kanina, edi ikaw magbalasa. Tumunog ang cellphone ni Mariel. Nag-message si Darwin at nagpapababa pa ng dagdag na pulutan. Dahil ayaw niyang nakikiharap sa mga nagiinuman, ay nagturo ni lamang siya ng ibang mauutusan. Si Manang Dalanghan, baka makita nila tong nasa leeg ko eh. Reply niya sa mister. Hindi yan, ikaw na Han. Dali na, paubos na kami dito. Si Manang na nga lang, teka sabihan ko ha. Ikaw na. The Alpha has spoken. Hindi na siya nag-reply. Para wala na lang diskusyon pa ay tumayo na siya at kumuha ng sisig sa kusina. Kakaayos lang nilang mag-asawa at ayaw niyang magkaasaran na naman sila ulit. Erica, baba lang ako ha. Si Junior pakitignan niyo muna, baka mahulog sa hagdan eh. Sige po Ninang. At pinagtabi-tabi nila ni Renante ang mga muebles upang makulong si Junior sa sala habang patuloy sila sa paglalaro. Sige pa rin ang binata sa pagsulyap sa neckline ng kanyang kaklase. Palabas pa lamang si Mariel sa backdoor ng bahay, ay balina ang malieg ng mga magkakainuman. Pawang mga nakalingon at hindi maiwasan ang tingin ng mga to sa papalapit na misis ng kanilang kumpare. Sa suot kasi nitong tank top at shorts ay agad mababanaag ang kagandahan nito. Sharing is caring. Bati di Darwin, nabibihira lang makasilay ng maganda, bata at sexy ang mga kainuman na kundi nila kaedara ni Joel ay pawang mas nakakatanda pa sa kanila. Kaya naman proud din siyang ibalandra ang misis sa mga to. Tsansa na nga naman niyang makapagyabang at makapang-inggit ng kaunti. Iba rin syempre ang boost sa ego niya na kung ang iba ay hanggang tingin lang sa kanyang misis. Siya ay makakatabi niya to sa kama kahit kailan niya gusto. Paglapit ni Mariel dala ang pulutan, ay napansin niya agad ang paglihis ng tingin ni Joel. Kung nagkataon lamang yun o sadya ay hindi niya tiyak. Bumati siya sa grupo at inilapag sa gitna ng lamesa ang dalang bandihado. Matik naman na kanya-kanyang pasimple ng sulyap ang mga nagiinuman sa kanya upang kahit saglit man lang ay mapagmasdan siya. Panay ang suklay ni Mariel sa buhok upang tabunan ang kanang side ng kanyang leeg. Naku-conscious siya na baka mapansin nila ang markang iniwan ng mister kagabi. Alalay lang po sa inom ha, magtira ng pang-uwi. Paalala ni Mariel habang nakatayo at nakakapit sa balikat ni Darwin na nakayakap naman ang braso sa kanyang bewang. Naku, puro matibay kami dito ma'am sa inuman. Mga misis lang namin ang nakakapagpatumba sa amin, di ba mga pre? Biro ng isa at nagtawanan sila. Nagpaalam na rin agad si Mariel sa kanila matapos yun. Nababagbag pa rin sa pagiging mailap ng kumpare. Kung may pagkakataon nga lang, ay gusto niya sana itong makausap. Bago siya pumihit pabalik sa bahay, ay nagkatinginan na sila sa wakas ng kumpare na tumango lamang sa kanya. Lunes. Maaga pa lang ay usap-usapan na ang pagdedeklara ng Pangulo ng Enhanced Community Quarantine na pinalawig na sa kabuuan ng Luzon. Magsisimula na yon kinabukasan, March 17. Inaasahan ang paghihigpit palalo sa kilos ng mga tao kung kaya't inuna na nilang mag-asawang makapamili ng mga kailangang stock na pagkain at supplies. Kapansin-pansin ang tensyon sa mga tao. Gaya ng inaasahan, dagsa ang mga mamimili sa palengke at grocery, maging sa butika. Karamihan sa mga mamamayan ay nakamask.
Dama sa kilos ng mga tao ang pangamba na maipit sa gitna ng isa na namang nag-aambang krisis habang bumabangon pa lamang ang ibang karatig bayan sa pagsabog ng Taal noong Enero. Buong umaga ang naubos nila Mariel at Darwin sa pamimili, sa dami ng tao at dami ng mga pila sa ATM at mga pamilihan. Nang makapananghali, ay sinamantala na nilang makasaglit sa mga bahay ng mga ate ni Darwin at makapasyal na rin sa coconut farm ni Joel. Doon ay nakita nila ang ekta-ektarya ng mga nakapilang puno ng buko. May mga tall at mayroon ding dwarf varieties. Namangha sila Mariel sa ekspertong pag-akyat ng mga tauhan ni Joel sa nagtataasang puno upang mangarit ng mabuwig ng buko na maingat na binababa ng lubid sa lupa. Sa isang banda naman ay isinasalansan upang magbilad ang mga pinapatuyong kopra. Hindi naman maaapektuhan ang mga biyahe niyo, ano pare? Tanong ni Darwin habang pinapanood na ikarga ang mga fresh na buko sa truck. Hindi naman. Basta basic commodity. Palulusutin naman daw sa mga checkpoint. Kumuha na nga ako ng permit kanina. Sa di kalayuan, buhat ni Mariel si Junior at akmasa na nilang lalapitan ng isang bakang nakatali sa puno ng nyog upang hawakan. Mare, wag! Mailap, baka sipain kayo. At agad iniharang ni Joel ang sarili sa kumari. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Pasensya ka na pare. Yan ang hirap sa mga laking Maynila eh. Hindi nakakakita ng hayop. Inirapan lamang ni Mariel ang mister. Ngunit bahagyaring nangingiti. Ito na lang Junior. Mababait to. Sanay sa tao. At tuwang-tuwa ngang nilapitan ni Junior ang mga kambing upang hawakan. Nginitian ni Mariel si Joel bilang pasasalamat sa paalala at pagprotekta nito sa kanilang mag-ina. Kahit papaano, ay bahagya nang bumabalik sa normal ang pakikitungo ni Joel sa kumare. Nakikipagkwentuhan at biruan na ulit to sa kanya habang ililibot sila nito sa paligid ng farm. Medyo gumaan na ang pakiramdam ni Mariel at nakahinga na mula sa pangamba na baka nakasama ang ginawa niyang pagpapaselo sa kumpare. Unang araw ng Abril, 3 linggo ng quarantine. Kung kailan bising-busy na sana ang mga tao na nagsiswimming sa mga resort at beach. Nasa kaliwat ka ng bakasyon upang sulitin ang summer. Eto sila at nabuburyong lahat sa bahay. Han, andyan yata si Joel. Pupungas-pungas at naalimpungatan si Darwin. Bago pa siya nakabangon ay nakapanik na si Joel sa kanilang bahay. Ayos sa face mask Tulog ka pa pala pre? Hindi naman. Napikit lang. Kakabagot eh. Hindi ko narinig motor mo. Si Junior pala, hindi mo ba kasama? Tanong nito at bumangon na mula sa pagkakahiga sa hita ni Mariel at sumandal sa sofa. Wala, naglalakad lang ako. Ginamit ang tao ko yung motor. Si Junior, ayun, tulog eh. Dami daw nakain, sabi ni Erica. Sabaw kasi ulam. Ikaw pare, kumain ka na? Paghahain kita. Hindi na mare, tapos na. Ay, ayos talaga dito sa inyo pre. Ang hangin, halos walang dingding eh, puro bintana pa ikot. Buong hapon silang tumambay at nagkwentuhan. Minsan sa sala, minsan mapapadako sa terrace. Nasa kusina si Mariel at naghahanda ng merienda nang maulinigan niya ang tanong ni Joel sa mister. Pre, April na pala. Lapit na birthday mo. Anong plano? Habang nagpiprito ng ham at nag-i-slice ng lettuce, ay muli na namang naalala ni Mariel ang pabirong kantsaw ni Darwin sa kanya noong December sa gusto nitong birthday gift. Nananabik at nababagabag na naman ang kanyang isip kahit alam niyang imposible na yung mangyari. Paano nga makakapagplano pre? Malamang may extend pa tong quarantine eh. Anong oras na ba? Yung baterya ko pala ng motor. Lika pre, balikan na natin. Alis muna kami Han ha? Bumaba na ang magkumpare. Dinig ni Mariel ang ilang subok ni Darwin na padyakan ang motor bago yun napaandar.
at narinig na niyang umandar ang motor palabas ng bakuran. Pero nagulat na lang si Mariel. Nang maya-maya ay nakita niya si Joel na paakyat ng hagdan. "Oh, pare, akala ko dalawa kayong magpipick up ng baterya. Hindi na daw at baka masita na naman pag magka-backride kami." Dumiretso to sa kusina at pumuesto sa kanyang likuran sabay yakap sa kanyang bewang. "Ayaw mo ba nun, Mari? Tayo lang dito. Sa wakas na solo din kita." Bulong nito. Batid niya ang matipunong katawan ng kumpare na nakadikit sa kanyang likuran. Wala na siyang nagawa ng dalawang braso na siyang yapusin ni Joel at bitbitin papunta sa kwarto nilang mag-asawa sa kabila ng kanyang pagpupumiglas. Initsa siya nito pati haya sa higaan, tsaka tinabig ang pinto. Muntik pa siyang tumama sa poste sa kanto ng antigong kama. "Pare, wag dito. Baka maabutan tayo ni Darwin." Nangangambang apela ni Mariel. "Wala akong pakialam, Mari. May atraso ka pa sa akin, baka nakakalimutan mo." Mabilis na itinala po ni Joel ang mga suot niya sa sihig. At muling bumungad kay Mariel ang kinababaliwan niyang itsura ng kumpare. "Pero pare, dadatnan tayo ni Darwin." Tila wala nang narinig si Joel. Agad sumampa ito at binigyan ng halik at haplos ang kumare na agad namang tumugon. "Pare, saglit lang tayo ha. Baka dumating na si Darwin." Pagpag niya na may halong kondisyon. Sa puntong yun, namumungay na ang mga mata ni Mariel. Habang pigil hiningang inaantay si Joel nang muli siyang dalhin sa alapaap. Ayaw niya mang aminin. Pero kakaiba talaga ang epekto ng nakikita niyang ibang lalaki ang tumutugon sa kanyang pangangailangan. Napangisi si Joel at tuluyang niyakap ang kumare. Kasabay ng pagyakap ni Mariel sa kanya ng mga binti. Lingid sa kaalaman nila ay may nagmamasid sa kanila ng kumpare. Si Darwin. Tahimik tong lumapit sa gilid ng kama. Ganun na lang ang gulat ni Mariel nang mapansin niyang nag-angat to ng braso na tila may inabot. Naramdaman din niya ang paglundo ng gilid ng kama. Gulat na gulat to nang sa paglingon niya ay nakita niya ang kanyang mister na nakipag-fist bump pa sa kumpare. Tsaka pumanhik sa higaan. Han? Ngumisi lamang sa kanya si Darwin, kahit bakas sa mga mata nito ang galit at selos. Naguguluhan pa rin si Mariel. Bumaling siya kay Joel nang may nagtatanong na tingin, ngunit ngumisi lamang to sa kanya at kumindat. Hindi nakakibo pa si Mariel. Nakapikit na lamang to habang hindi siya makapaniwala na sabay siyang pinagsasawaan ng kumpare at asawa sa kama. Kahit labis ang pagtataka, ay wala na siyang nagawa kundi hayaan kung anuman ang kanyang sasapitin. Muling napalingon si Mariel sa salamin. Para siyang maruming babae, ngunit labis ang aliw at pagkabaliw sa kanyang pagkatao na ngayon niya lamang nakamit. Han! Han! Hala siya, uy! Natatawang tawag ni Darwin sa misis, habang si Joel naman ay nagkakakaway sa tapat ng mukha ng kumare. Nakaupo ang dalawa sa tapat ng breakfast counter at natatawa habang kanina pa siya blankong nakatingin sa kawalan. Napailing si Mariel habang bumabalik sa realidad mula sa pagkakatulala. Hindi makapaniwala na imahinasyon lang pala niya ang mga nangyari. Han, okay ka lang? Napano ka? At bahagya pang niyog-yog ni Darwin ang braso nito. Check mo pre, baka may mga nawawala. Baka nabudol si Maria. Hindi. Kumusta yung baterya? Nakuha niyo ba? Napailing si Mariel habang tinitignan ang magkumpare na nakaupo sa kanyang harapan. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangangarap lang pala siya ng gising. Pero alam niyang nadala siya sa imahinasyon na yun, kaya't pakiramdam niya ay talagang totoo ang lahat. Hindi nga wala yung tao. Sayang lang yung punta namin. Buti wala kaming nasalubong na bantay kundi naka-penalty pa kami. Maigsing tugon ni Mariel
na medyo blanco pa rin ang isip. Hanggang dito na lang po muna ang ating storya at abangan ang susunod na kabanata.